Magandang araw sa inyong lahat. Tara, samahan niyo ako sa isang mahalagang paglalakbay, isang pagbabalik sa pinagmulan ng aming pamilya at sa munting kayamanan o pamana ng aming mga lolo at lola. Kami ay nagtungo sa Barangay Daladap, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat para sa aming pamilya. Dito nagsimula ang aming mga magulang sa pagbuo ng kanilang pamilya, at dito rin nila hinubog ang kanilang buhay sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Ang kanilang kabuhayan noon ay nakasentro sa pagsasaka at sa mga gawain tulad ng paggawa ng kopra, paggawa ng uling, paghahabi ng banig, at pagbebenta ng kahoy na ginagamit bilang panggatong. Sa Barangay Daladap namin naranasan ang isang simpleng buhay na puno ng hirap ngunit mayaman sa aral. Wala kaming kuryente noon, at sa gabi ang aming ilaw ay lampara na gawa sa kurisin na inilalagay sa bote na may tela at sinisindihan upang magbigay liwanag. Sa ganitong paraan kami lumaki, simple ang pamumuhay ngunit buo ang pamilya at punong-puno ng pagmamahalan. Sa lugar na ito namin natutunan ang tunay na kahulugan ng sipag, tiyaga, at pagsasakripisyo. Ang aming mga magulang ay araw-araw na nagsusumikap upang mapalaki kaming magkakapatid ng maayos kahit limitado lamang ang kanilang kabuhayan. Ang bawat patak ng pawis nila ay para sa aming kinabukasan. Ngayon, ang aming pagpunta rito ay may mahalagang dahilan. Ang aming mga magulang ay tumatanda na, kaya napag-usapan namin ang tungkol sa kanilang munting kayamanan o maliit na ari-arian na maiiwan para sa aming 9 na magkakapatid. Bilang isang malaking pamilya, alam naming hindi ganoon kalaki ang kanilang naipundar, kaya kailangan itong ayusin at hatiin ng maayos at patas. Mahirap para sa aming mga magulang ang ganitong sitwasyon. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa buong buhay nila, ramdam namin na limitado lamang ang kanilang naiwan. Ngunit kahit ganon, hindi nila kami pinabayaan at patuloy nilang nais na maipamahagi ito ng may katarungan at pagmamahal para sa bawat isa sa amin. Bilang isa sa kanilang mga anak, mas lalo akong naudyok na magsikap sa pag-aaral. Naintindihan ko na ang ganitong uri ng kabuhayan ay hindi sapat upang maging pangunahing source of income, lalo na kung marami ang anak sa pamilya. Kaya sinikap kong mag-aral ng mabuti at pagbutihin ang aking kinabukasan. Ang edukasyon ang naging pag-asa ko. Sa murang edad, nakita ko na ang kahirapan ay hindi dapat maging hadlang sa pangarap. Sa halip, ito ay dapat magsilbing inspirasyon upang mas lalo pang magsikap at magtiyaga. Sa kabila ng aming simpleng pamumuhay, nanatiling matatag ang aming pamilya. Ang bawat hirap na aming naranasan sa Barangay Daladap ay naging aral na hanggang ngayon ay dala-dala namin. Ang mga sakripisyo ng aming mga magulang ang nagsilbing pundasyon ng aming mga pangarap. Ngayon, ang munting kayaman na ito ay hindi lamang lupa o ari-arian. Ito ay simbolo ng kanilang pagmamahal, pawis, at walang sawang pagsusumikap para sa amin. Ito ay paalala ng aming pinagmulan at ng lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa aming kinabukasan. Sa huli, ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa paghahati ng ari-arian. Ito ay kwento ng pamilya, sakripisyo, at pag-asa. Isang paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at edukasyon, may pag-asa pa ring umangat at makamit ang mas magandang kinabukasan.